after so many calls, so many interviews and rejection, nakakuha ko ng trabaho na gusto ko talaga. Kung ano yung trabaho ko sa Pilipinas, yun lang din ang trabaho ko dito sa Canada. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So guys, super hot na topic ngayon sa social media yung about sa trabaho dito sa Canada, no. Unfortunately, may mga kababayan tayo na nawawalan ng work, nalilay off, no. So usapang trabaho tayo for today. So gaano ba kahirap maghanap ng trabaho ngayon dito sa Canada? Pero bago yan, doon sa mga nawalan ng trabaho, I feel you guys. Kasi hindi siya madali. Lalo na guys, na nandito tayo sa Canada na hindi naman tumitigil ang bills natin, no? And holiday pa naman ngayon. So, Pasko, New Year, ang hirap guys na magse-celebrate ka ng holiday season na wala kang trabaho. Ang hirap nun guys, no? So, sana dun sa mga naghahanap ng work, makakuha na kayo ng trabaho nyo, no? Pero kasi guys, bakit ko sinabing I feel you? Kasi nung pumunta rin kami dito sa Canada, wala rin po akong trabaho, no? Hindi po kami katulad nung ibang mga sinuwerte na nakapunta dito na landed PR tapos meron na silang work or na i-sponsoran sila ng company. Kaya pagdating nila dito, meron na agad silang trabaho. I tell you guys, yan din yung tinarget ko. Yan din yung gusto kong mangyari nung pagpunta namin dito sa Canada. Pero unfortunately, hindi nangyari yan. So pagpasok ko dito, jobless po ako. Wala akong trabaho guys. No? Pero sinabi ko sa sarili ko na makakahanap ako ng trabaho. No? At alam ko sa sarili ko na makakahanap ako ng work. No? It sounds mayabang guys. Pero para kasi sa akin, no, pag tinitingnan ko yung mga anak ko, yung family ko, na pumunta kami dito sa Canada. Pag nag-fail ako guys, hindi lang ako yung mag-fail, pati sila, yung mga anak ko, no? And pag iniisip ko lagi yon, hindi ko kaya. So sabi ko sa sarili ko, kailangan makahanap ako ng trabaho. So it's not a question of if makakahanap ka eh. So para sa akin, hindi option yon. Ang ang question lang in mind is kailan ako pipirman ng kontrata doon sa trabaho na mahahanap ko, no? So, mahirap nga ba maghanap ng work dito sa Canada? Yan yung mga questions na mga friend ko sa Philippines na gusto rin pumunta dito. Lagi silang nagtatanong sa akin, makakahanap daw ba sila ng work dito? Kumusta ang in-demand ng mga work dito sa Canada? So, ang hirap sagutin yan guys, no? Experience ko rin talaga na maghanap ng work dito sa Canada. And I tell you guys, hindi siya madali pero hindi imposible. Kailangan lang talaga nating mag-adjust at kailangan nating mag-research kung ano yung kailangan nating gawin para makaland tayo ng ating trabaho. Pero bago yan guys, no, siguro ang isa sa mga tanong na dapat muna nating sagutin bago kayo mag-start na maghanap ng work is, anong klaseng trabaho ba yung gusto mo? Or anong type? Pang survival lang ba yan? O yung hahanapin mong trabaho para sa passion mo na or yung gusto mo talagang trabaho, no? Kasi nung naghanap din ako dito ng work, ang dami guys, ang dami mong pwedeng pasukan dito. Pero ang question is, ano ba talaga yung goal mo? Ano yung gusto mong trabaho? Pag sinabi nating survival, kahit hindi mo gusto, tatanggapin mo kasi kailangan mo ng pera. Nung naghahanap kasi ako ng work guys, hindi sumagi sa isip ko na pumasok ng survival jobs. Kasi pumunta rin kami dito na prepared. Kasi parang alam ko na yung mga possible na mangyayari, no? So medyo handa kami. Kaya guys, nakapili ako nung trabaho na gusto ko. And it took me 2 months guys. Hindi madali yon, no? Araw-araw submit ng resume and network sa maraming tao para makahanap ako ng trabaho na gusto ko. Mamaya guys, i-share ko rin sa inyo kung saan ako nakahanap ng work, no? Saang job search engine ako nakahanap ng work na hanggang ngayon, yun yung trabaho ko going 4 years na. Mga bagay din ako guys na natanggap or yung mga advices, especially sa mga kababayan natin dito sa Canada, na I tell you, hindi ko sinunod. Yung isang advice is yung Canadian format na resume. Hindi po ako
nagbago ng resume ko. Kung ano yung resume ko sa Pilipinas, yun din yung ginamit ko dito sa Canada. Marami kong narinig niyan guys na kailangan baguhin mo yung resume, kailangan merong certain format, ganyan. Kaso guys, ako po ay tamad, no? Ayoko nang magbago ng resume ko. So, ang thinking ko nun, kung ano yung resume ko, isasubmit ko muna. No? Pag mga 2 to 3 weeks, walang sumasagot or walang nag-attempt sa akin na mag-hire, tsaka ako change doon sa Canadian format. After 2 to 3 days, guys, ang daming tumatawag naman sa akin at marami akong naging interview dito sa Canada gamit yung resume na gamit ko sa Pilipinas more than 10 years na. Para sa akin, based on my experience, hindi po required ang Canadian format na resume. Number 2, guys, yung sinabi nila sa akin noon na nagtatrabaho ka pala as IT sa Pilipinas, no? Hindi ka makakahanap ng trabaho na katulad niyan dito kasi bagong dating ka lang. So, kailangan mong kumuha ng kahit ano munang trabaho kasi back to zero ka dito. No? If there's one thing, guys, na natutunan ko sa Pilipinas or yung values ko as a person is I love to challenge kung ano yung norm, no? So, pag may sinabi kasi sa akin, hindi ako agad naniniwala, no? So, parang sa akin, gusto ko munang i-challenge yun na talaga ba, no? Na talagang hindi ako So, parang nafu-fuel up ako, guys, kapag meron akong naririnig na mga ganon, no? Kasi hindi naman tayo dito pumasok as a fresh grad, guys, no? Meron tayong experience na sa Philippines. So, yun yung pinangahawakan ko na kaya nating makipagsabayan dito kahit na ba sabihin nating bagong salta lang tayo dito sa Canada. So, yun ang ginawa natin. Hindi ako naghanap ng kahit anong trabaho. I focus doon sa gusto ko talaga, which is sa information technology sector. At hindi naman ako nabigo, guys, no? After so many calls, so many interviews and rejection, nakakuha ko ng trabaho na gusto ko talaga. Kung ano yung trabaho ko sa Pilipinas, yun lang din ang trabaho ko dito sa Canada. So, the same, no? Ang pinagkaiba lang, guys, sa Philippines, 100% remote ako. Nasa bahay lang talaga ako. Pero dito kasi, hybrid. 2 days sa office and then 3 days sa bahay na. Yun lang yung pinagkaiba, guys. Pero yung skills, yung kung ano yung klase ng work at yung ginagawa ko, parehong-pareho, guys. Ganun pa rin. Ang isang natutunan ko din doon sa mga rejection, imagine Canada is asking you, no? Hindi ikaw lang yung humihingi kay Canada ng trabaho. Si Canada humihingi rin sa'yo ng something like, ano bang ma-offer mo sa akin, no? Halimbawa, ikaw ay nandito sa Vancouver. Ano ba yung mai-offer mo na skills? Meron ka ba ng mga skills na hinahanap? Tugma ba yung mga experiences mo doon sa mga in-demand jobs na nandito sa province kung nasan ka? Let's say, kumuha muna kayo ng survival na work, no? Na kahit anong trabaho muna kasi kailangan nyo na talaga ng pera. Okay lang yun, guys, no? Pero wag nyong kakalimutan yung passion nyo. Sabi nga natin, kapag nasa survival job ka, tambayan mo lang yan, guys. Huwag kang maging permanent dyan. Habang nagtatrabaho ka dun sa survival job na yan, may ginagawa ka everyday para naman dun sa talagang gusto mong trabaho. Marami din tayong nakikita dito na nagsusurvival job tapos nai-enjoy na nila, no? Nakakalimutan na nila yung gusto talaga nilang gawin, yung passion nila doon sa trabaho na gusto nila kasi kumikita na sila ng pera. Hindi nila nare-realize, guys, na yung kinikita nila na yon napakaliit pa nun compare doon sa gusto talaga nilang trabaho. Yan yung isa sa mga trap, guys. So, watch out kapag nandito kayo sa Canada, no? Kasi, guys, napakadaling kumita ng pera dito kapag nakaland ka na ng work, no? Yung lagi nyong nakikita sa mga post na nag-overtime, totoo yun, guys. Kasi napapansin ko dito, no? So, yung mga puti ayaw ng overtime niyan. Kaya, mas binibigay doon sa mga tulad natin. Kasi nga, gustong-gusto natin ng overtime dahil tayo ay alipin ng salapi. Saan ako nakahanap ng work? 3 website lang, guys, ako nag-focus. No? Number 1 is Indeed. Number 2, LinkedIn at saka Jobbank. No? So, araw-araw, guys, nagsasubmit ako ng resume sa 3 website na yan. Hindi po ako hindi ako nag-walk-in. No? So, nag-focus lang ako dyan kasi hindi ako nag-walk-in, guys, kasi kailangan kong alagaan yung mga anak ko.
no? Habang si Mrs. noon nag-aaral at nakahanap din siya ng trabaho. Ako naman yung nakatoka din dun sa mga anak ko, 'di ba? Luto, yung mga ganyan, alaga sa mga bata. And that time, guys, going 2 years old pa lang yung aking bunso. So, kailangan talaga naka-focus kami doon. So, lagi lang akong online. So, submit lang everyday mga 20 resume, guys. No? So, yan yung minimum ko. Kailangan makapag-submit ako ng 20 resume everyday. No? Diyan sa tatlong website na yan. No? And diyan sa tatlo na yan, guys, sa totoo lang, maraming tumawag sa akin dyan. Pero hindi ko directly dyan nakuha yung trabaho kung nasan ako ngayon. Okay? Kasi guys, ang kwento niyan is, meron akong isang friend, no, na siya yung unang na-interview at siya yung unang nakatanggap ng email, no. Chinat niya ako ngayon na sabi niya, pre, baka gusto mo rin, 'di ba? Guys, kasi yung company kung nasan ako ngayon, katunog ng isang bangko dito sa Canada, you know. So sabi ko, ayoko ng bangko kasi nga sa Malaysia, guys, nag-work na ako sa bangko at ayoko na, no, kasi nga sobra ang demands, no. So ayokong mag-work sa bangko. Nung after a few days, chinat niya ako, sabi niya, pre, hindi to bangko, no. So from there, nagtuloy-tuloy na kasi nung chinek ko yung profile ng company, napakagandang company, guys. Sabi ko, hindi ko pwedeng palampasin, no. It's a Crown Corporation company, meaning a government funded company dito sa British Columbia. Kaya kinontak ko agad yung headhunter at nag-submit ako ng interest, no. Sumalang ako sa interview pero hindi ako nakuha. Yun yung story. Kasi merong mas senior sila na hinire. At yung senior na yun, guys, katrabaho ko na ngayon. Although hindi ako natanggap, guys, yung mga nag-interview sa akin, hinanap ko sila sa LinkedIn at nakipag-contact ako sa kanila na sabi ko, if magkakaroon kayo ng future opening, I am willing to try again. No? So, hindi ko tinanggal yung network ko sa kanila and constantly, every week, chinachat ko sila kung kumusta ba, no? Meron bang possible job na pwede akong makapag-apply. And true enough, guys, after a month, no, chinat ako nung service lead nila. Na service lead ko ngayon, no, na sabi nga niya, meron daw silang opening pero para sa intern, no. Sabi ko, walang problema, papasukan ko yan. Kahit na for internship lang. Pero kasi may sweldo na yun, guys, eh. So, and that's only for 6 months. So, nakapasok na ako sa company and everything. Nag-work na ako. Siyempre, nagpakitang gilas tayo, guys. Tayong mga Pinoy, guys, magagaling tayo. Kaya nga, sabi ko, mabigyan lang tayo ng opportunity and chance. Ipapakita talaga natin kung gaano tayo kagaling. Nadagdagan pa ng swerte at dasal. Kasi after a few months, siguro after mga 2 months, may nag-resign na isa. So, dahil ako na yung nandun at part na ako nung team, although hindi pa ako full-time, it makes sense na ako yung isa lang doon. So, nagkaroon ulit ng interview at ako na yung pinalit doon sa umalis. So, ganon ang naging story ng paghahanap ko ng trabaho dito sa Canada. At hanggang ngayon, yun pa rin yung aking trabaho. It boils down to your values and your experience. No? So, yung mga experiences ko sa Pinas na yung thinking ko, pag may gusto akong company, basta makapasok ako sa loob, no, okay ako doon. Kasi marami na akong pwedeng gawin pag nasa loob na ako. And yung continuous learning, yung pagkauhaw mo sa learning and dun sa pag-upgrade sa sarili, nandun pa rin. So, and dahil normal na sa atin yun, no, dahil ganun tayo mag-work sa Philippines, napansin. You know, ang nakakatuwa, yung boss ko, ang unang-unang napansin sa akin, hindi yung technical or yung pagiging magaling sa technical. Hindi yun, guys. Ang unang napansin is yung customer service. No? Sabi ng aking boss, halos lahat daw ng Filipino na nakatrabaho niya, napakagaling sa customer service. Ang galing nating mag-follow up, ang galing nating makipag-communicate,
sa email or sa personal, ang galing daw nating makisama. So, yun yung unang-unang napansin nung boss ko. It's not about kung gaano tayo kagaling mag-coding or yung sa mga technical stuff. Hindi yun, guys. For sure yan. Tested yan. Basta you keep on improving your skill set, lalapit at lalapit sa'yo ang trabaho at hindi ka mahihirapang maghanap ng trabaho dito sa Canada. All you need to do is research, upgrade, earn, repeat. Okay? So yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace!